So simulan natin dito mga idol sa naging laban nga po ng Creamline Cool Smashers at ng Petrogas Angels sa Game 2 sa PBL Finals, no. Nakita naman natin very intense and crucial ang naging game. Inabot po ito ng set 5, pero bago natin yan ipagpatuloy, palike and subscribe muna ako. Maraming salamat po. Nakita naman natin, no, set 1 pa lamang dito, advantage na sana ng Creamline Cool Smashers. Nakuha na nila ang pagkapanalo at natambakan nila ng 10 points ang Petrogas sa score na 25-15. Alam nyo, ang Petrogas kapag ka nananalo si CS, binabawian nila. Binabago nila ang kanilang sistema at estratehiya, no? Puro nga po time out ang ginagawa ng Petrogas para nga pag-aralan ng sistema na meron nga po sa Creamline Cool Smashers. So far, sa starting lineup ng CCS, wala naman akong masasabi. Malakas. Nandiyan si Pangs Panaga, si BDL, si Michelle Gumabaw, Negrito, Bernadette Pons at Gemma Galanza. Ibang set po ito ng lineup mga kaibigan, wala sa starters. Ito nga pong si Alyssa Valdez. Pagdating ng set 2, bigla naman nakabawi ang Petrogas sa score na 16-25. Tinambakan naman nila ang CCS. Then sa set 3 naman, nanalo ang Creamline Cool Smashers sa score na 25-21. Pagdating naman ng set 4 mga kaibigan, bawi naman dito ang Petrogas Angels, no? Ang dami na hong errors ng Creamline Cool Smashers. At yun yung nakita natin na isang dahilan kung bakit nga po nanalo at umabot pa ng set 5 ang naging laban. Dumalakas talaga ang Petrogas, aminin natin mga kaibigan. Yung floor defense nila, ibang klase talaga. Pero most of the time, si Gemma Galanza, yung mga tira niya, hindi po masalo nito nga pong Petrogas Angels. Yun ho ang sinamantala ni Coach Sherwin Meneses at binigyan na mas mahabang oras, eto nga pong si Maring Gemma Galanza. Nung set 5, nakita naman natin nung early pa lamang ng game, tabla lamang ang kanilang score, pero talagang uma-advantage din, no, etong Petrogas dahil sa kanilang estratehiya, no, at kagustuhang manalo nga po sa finals. Pero ang Creamline Cool Smashers, nakita natin hindi yan basta-basta nagpapatalo. Alam nyo, marami nagsasabi papangit nga daw po ng binibitawang set nitong si Kyle Negrito, no, kaya nahihirapan pumalo ang mga spikers ng Creamline Cool Smashers. Medyo napapagod na kasi si Negrito mga kaibigan. Inabot ba naman ng set 5, no? Ang dapat kasing ginagawa dito ni Coach Sherwin Meneses, meron siyang backup na setter na ginagamit na galing po sa bench. Nandiyan naman si Mappy Galanza pero hindi ginagamit. Alam nyo, naninigurado din kasi etong si Coach Sherwin Meneses na magpifit, no, yung setter doon nga po sa mga spikers ng Creamline Cool Smashers. Ayaw niyang mag-take ng risk. Kaya po ang nangyayari dito, nahihirapan ng CCS na manalo sa game. Pero sa pagkakataong ito, no, never say die talaga ang CCS kapag mga intense and crucial game. Lalo na po kapag inaabot ito ng hanggang set 5. So maganda ang estratehiya, no, ng CCS. And para sa akin mga kaibigan, yung sistema na meron ngayon sa CCS ay pang malakasan po talaga.